At so ayan, hi guys! Welcome back ka channel natin at ito na nga po si full colored manga version nito ni chapter 1173 natin. At huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At dito nga yan magsisimula sa side na nila Elder Jarul dahil nasa harapan na nga nila dyan itong buong giant warriors na mga na-demonize na. At ito nga handa na itong sila Doris at si Brogy na patayin ito si Elder Jarul. So ito laban na dito both sides. At then ito nga ngayon sa kabilang banda, sabi nga ni Elder Jarul hindi siya makapaniwala na aabot sa ganito itong si Dorit saka nga si Brogy. But then ito nga talon dito sa side nila Zoro dahil itong si Hardin saka nga itong si Stansen tumatakbo na sila papunta rin dito kala Elder Jarul. Pero ito nga sabi ni Hardin kay Zoro, ano raw ba yung planong sinasabi ni Zoro? So ito sabi ni Zoro, pero teka lang muna, first things first, pwede niya raw ba i-cut, pwede niyang i-slash itong mga higante na to? At ito ngayon sagot na si Hardin saka si Stansen, sabi nga nila dyan na oo pwede naman, pero ang problema ang kalaban nila dito buong crew ng Giant Warriors. So kaya nga ito sabi ngayon ni Stansen, ang kanilang priority ay yung kaligtasan ni Elder Jarul. At saka isa pa, talagang nirespeto raw nila yung buong crew ng Giant Warriors. Kaya kung po pwede, i-spare daw ni Zoro kahit yung pride man lang nung mga yon. But then maya maya pa, ito nga, biglang naispatan rito itong si Hardin saka si Stansen nung dalawang higante na demonized na. At ito nga ngayon, sabi nila rito habang tinatawanan yung si Hardin, tapos na ba? Ayun sila Hardin sa kanilang mission na pagbuklod-buklod din lahat ng mga higante sa buong mundo. So ito tinatawanan nila, minamak nila itong layunin ni Hardin. At ito nga sabi ng isa pa rito na siguro naman daw ngayon alam na ni Hardin na talagang imposible yung gusto niyang mangyari. So kaya nga ito nagalit na snap itong si Hardin saka nga itong si Stansen, sabi nga nila dyan, sige Roronoa Zoro, gawin mo na, sabi lang ganyan. So kumbaga wag nang i-spare kahit yung mga pride ng mga to. At then pagkatapos nga niya na ito nga ngayon bago umalis itong si Zoro, sabi niya rito, okay got it brother, sabi niya ganyan. Pero sinabi na nga ni Zoro kung ano yung plano niya. At ito nga natuwa yung dalawa, sabi nga nila rito, ang ganda ng plano ni Zoro kasi sa ganyang paraan hindi raw matatapakan ayang si Zoro. At ito nga ngayon talon na dyan itong si Zoro at bam! Dito inatake naman sila dali-dali nitong nung isang higante. Pero ito nga habang tumatakbo dyan ito sila Hardin, sabi ni Hardin paikutan daw nila itong mga giant warriors nga dyan. At then pagkatapos nga niya na ito nga sa kabilang banda, talon-talon si Zoro dito sa mga ulo nitong mga higante. So tingin kay Zoro yung mga higante at after nga niya grabe ang lupit nito ni Zoro, nilusob niya itong mga higante. Grabe parang naging Levi dito itong si Zoro. At ito nga ngayon biglang forma itong si Zoro dyan at naghangin-hangin na nga dito. At pagkatapos nga niya sige dito, hinataw na nga ni Zoro yung mga higante. So yun halos babagsak rito yung mga higante. Ginamit ni Zoro yung kanyang three sword style. At ito ngayon nangingiti na itong si Stansen, sabi niya nga dyan, ayan si Zoro para sa inyo. So ang angas na ito ni Zoro. At then pagkatapos nga niyan ay dito naman sa kabilang banda, ito nga umabot na si Zoro dyan kay Dorit sa kay Brogy. At ito nga nakita na ng dalawa itong si Zoro, so medyo nagulat pa itong si Doris saka si Brogy. At then after niya na ito nga bumuelo na itong si Zoro, babanatan niya na si Doris saka si Brogy. Pero ito sa kabilang banda ay ganun din, si Doris saka si Brogy hahataw na rin, hahatawin nila itong si Zoro. Then after nga niya spang dito yung paghataw ng dalawang higante biglang nawala itong si Zoro. At pagkatapos nga niyan pang hala sige dito nakat ni Dorit sa ni Brogy yung isa't isa. So nawala nga dyan itong si Zoro. Pero yung grabe ang tindi, ang lala nung pagkat nila dito sa isa't isa. At after nga niya na ito nga nagulat dito itong si Zoro sa nangyari. So parang hindi niya pa inaasahan yata yan. At ito nga napasigaw na itong si Elder Jarul, nag-alala siya doon kay Dorit sa kay Brogy. At ayun duguan ngayon dyan itong si Dorit sa si Brogy at nagsigawan na yung mga higante. Sabi nga nila dyan, Chief. So talagang alalang-alala sila dyan kala Dorit kahit mga na-demonized na. Pero dito sa kabilang banda, talon naman dito kay Brook. At eto nga, hihinga-hinga dito itong si Brook. Pero maya-maya pa ay tinawag na nga ni Brook itong si Gunko. Sabi niya nga dyan, ikaw yung babae. So layo kasi nito ni Gunko. Sabi niya nga dyan, Princess Yuri, ikaw si Princess Yuri, sabi nga ni Brook. At eto nga ngayon, napatingin na si Gunko dyan kay Brook. So titigan ngayon itong dalawa. At salita na ngayon dito itong si Brook. Sabi niya nga dyan, hindi niya alam kung paano nangyari yan. Saka talagang imposible na nandito si Princess Yuri. Pero
ang hirap daw i-deny kasi nga talagang siyang siya yung kilala ni Brook na Princess Yuri. At so ito ngayon, tingin-tingin lang ito si Gunko dyan kay Brook, di siya naimik. Pero tuloy nga dito ni Brook na sige, sabihin nila na hindi ito talaga si Princess Yuri, pero baka kamag-anak daw siya, kadugo siya ni Princess Yuri. Kasi kung buhay raw si Princess Yuri ngayon, yung edad niya nasa mga 80 na siya, so ang tanda na ni Princess Yuri, pero ito dalaga pa eh. Ito si Gunko nga dyan. At saka sabi nga ni Brook, since na ang tagal na nga nung panahon na nakalipas, ay talagang hindi na rin siya makikilala ni Princess Yuri kasi nga iba na raw yung itsura ni Brook. Yun nga kasi kalansay na dyan si Brook. Pero ito nga tuloy ni Brook dito, ganun pa man rin yung mga features na tinataglay natin ni Gunko, katulad kay Princess Yuri. Parehas daw sila na yun, yung bulong buhok, tapos yung magkaiba yung kulay ng mata. At saka isa pa, sabi ni Brook, di ba gusto mo rin yung music ko? Sabi niya ganyan. At ayun pa, may connection din daw siya doon nga sa Holy Land. So lahat daw ng detalye na meron si Princess Yuri nandito kay Gunko. So kaya nga sinasabi ni Brook, ikaw talaga si Princess Yuri, sabi niya ganyan. At eto nga ngayon, napasigaw na itong si Brook, di pa siya tapos. Sabi niya nga rito ngayon, na ninais niya na wag na nga raw maalala pa sana itong si Princess Yuri niya habang nabubuhay siya. Pero hindi ganun yung nangyayari. Talagang naaalala pa rin, naiisip-isip pa rin ni Brook itong si Princess Yuri. At eto tuloy pa nga ni Brook na utang na loob nga raw ni Brook lahat doon sa taong pinatay nito ni Gunko. Sabay sigaw na ulit itong si Brook, sabi niya nga dyan, may patricidal princess. Ibig sabihin ng patricidal ano lang yan, yung ikaw yung pumatay sa sarili mong ama, ganyan. Natin pagkatapos nga niya na ito nga ngayon, parang biglang na-waver dito. Itong si Gunko parang na-wave o na-shake yung kanyang spirit. So kaya ito, biglang labas ngayon dyan. Itong mata na ni Imo Sama, nagugulat siya. Sabi niya nga rito, ano nangyayari dito kay Gunko? Bumabalik ba sa kanya yung kanyang mga alaala? At then after nga nito, is biglang na-snap na rito itong si Gunko. Sabay biglang sigaw na nga rito si Gunko. Sabi niya nga dyan, Brook, tumakbo ka na, sabi niya ganyan. At then pagkatapos nga niya na ito nga, biglang nag-loose dito itong mga arrows dito ni Gunko. At ito sabi ng banda, dito rin sa mga bata kala Kolon, ganun din. So sabi nga ni Kolon, tignan nyo yung arrow, sabi niya nag-wiggle-wiggle, so para lumambot itong arrows. At ito nga ngayon, biglang nakawala bigla dyan itong si Brook. Pero yun, yung paa ni Brook nakasabit pa rin dito sa arrow nga ni Gunko. Batin maya-maya pa, ito nga, biglang salita dito itong si Imo Sama. Sabi niya nga dyan, sinusubukan ba ni Gunko na kumilos ng sa sarili nilang kagustuhan? At ito ngayon, nanginginig itong si Gunko. At sabi niya nga dyan, Brook, so may sasabihin itong si Gunko dyan kay Brook. But then suddenly, BAM! Dito parang may ginawa itong si Imo Sama dyan kay Gunko. At eto nga, hala, sige, nagkisigaw dito, parang nasasaktan dyan itong si Gunko. At maya maya ay ayun, umikot-ikot ulit itong araw nga ni Gunko dito sa may paa, sa may binti na ito ni Brook. So kaya ito nagugulat dyan itong si Brook. But then pagkatapos nga niya na eto nga ngayon, biglang baling itong si Brook dito kay Gunko. Sabi niya nga dyan na nandito siya para isettle lahat ng to, para ayusin na. At ito talaga namang sigaw na sigaw si Brook. Sabi niya nga dyan, kaya ikaw, sino ka ba talaga? Sabi niyang ganyan dito kay Gunko. Pero eto nga, ang sama ng tingin ni Gunko dito kay Brook. At pagkatapos nga niya, spang! Dito dali-dali inatake niya etong si Brook, sinipa niya yan. Pero eto nga, nakasalag naman kaagad dyan si Brook. Pero ito, biglang sabi nga nito ni Gunko, sino ka ba kay Gunko? Sabi niyang ganyan. So parang si Imo Sama yata yung nagtatanong na dito kay Brook. But then after nga niyan, is talo naman dito sa side nila Yusuf. At eto nga, tuwan-tuwa si Yusuf dahil nakatakas na rin sila, nakawala na sila dun sa araw ni Gunko. So kaya nga ito, sabi ni Yusuf, sa wakas nakatakas din, nakalaya rin, sabi niyang ganyan. At eto nga, bumabalik na raw ulit yung lakas niya, sabi niyang ganyan. Pero ito nga, sabi ni Jinbei na ano kaya nangyari kasi bigla raw lumuwag yung pagkakagapos sa kanila nung araw. At ito nga ngayon ay nakalaya na nga dyan itong si Yusuf, si Jinbei, pati na itong si Nami. So itong si Nami kinakalagan itong si Robin kasi yung kay Robin yung mga thorns o vine thorns ni Summer yung nakaposta yung nakagapos sa kanya. So kaya ito, sabi ngayon ni Robin na wag na siyang intindihin ni Nami at ang gawin nila, i-priority nila, puntahan kaagad nila yung mga bata, iligtas nila yon. Pero ito nga, sabi nga rito ni Jinbei, nakita niya ito si Angie tumatakbo papunta na dun sa may West Village, pero duda siya na aabot itong si Angie kasi nga ang layo masyado dun sa may West Village. But then suddenly, ito nga, bigla may tumawag kay Nami. Sabi nga dyan, Nami Swan, sabi ganyan. So yun, so alam na kung sino tumatawag dito kay Nami. At pagkatapos nga niya ay talo naman dito sa side na nila Saint Summer. At ito nga, kasama niya dyan itong mga batang higante at patuloy pa rin sa paglalakad dyan itong mga batang higante. So ito, nagagalit
Etong si Colon, sabi niya nga dyan, ikaw, kasama ka dun sa tatlong demonyo, no? Na sinasabi nga ni Elder Jarol nila. At eto nga ngayon, sabi ni Colon na pagbabayaran daw ni Summer lahat ng ginagawa niya nga rito. Dahil yung mga higante raw, malakas yan, malakas ang Elbaf, sabi nga ni Colon. So kaya nga raw, kung ako dito nga raw, sabi niya kay Summer, papakawalan niya na itong mga batang higante. Pero ito tatawa-tawa si Summer, sabi niya nga dyan, alam nila na malalakas nga yung mga nandiyan sa Elbaf. Kaya nga, yung ginawa nila, yung mga bata, yung kinostage sila, yung kinuha nila dyan. At saka isa pa, ano daw sinasabi nito ni Colon na pakawalan sila? Malabo mangyari yan dahil huli na ang lahat, sabi ni Summer, dahil eto nga malapit na sila rito sa may barko. So yun, pasakay na yung mga batang higante rito sa kanilang barko at eto nga yung magdadala sa kanila papunta dun sa may Holy Land. At yung pagkatapos nga niyan, dito sa kabilang banda, may dumarating na isang grupo dun sa may likuran nila Colon, sisigaw na tinatawag. Etong sila Colon. At eto nga ngayon, labas na. Etong sila Ripley, yung mga mama ng mga batang higante talaga naman. Pag mga mama, nalupit talaga eh. So kaya nga eto, nagulat talaga. Etong si Saint Summer, sabi niya nga dyan, bakit nandito? Etong sila Ripley, akala niya ba pinipigilan niya ng mga nightmares? At yung pagkatapos nga niyan is blagag. Biglang may dumating naman dito dali-dali na isang nightmare at eto nga nagulat dyan. Yung mga batang higante, sabi nga nila, si Nika, si Sun God Nika, God of Destruction, sabi nilang ganyan. So si Nika pala, etong dumating nga dyan. At eto nga ngayon talagang takot yung mga batang higante. Sabi nila dun sa mga mama nila na huwag na silang intindihin ng mga mama nila, tumakas na sila dahil nga delikado yan. Si Sun God Nika, talagang takot eh. Etong mga batang higante, pero eto nga tatawa-tawa rito. Etong nightmare na Nika, but then maya pa, boom! Grabe, sugod dito yung mga mama saka yung mga tatay ng mga batang higante. At sabi nga nila rito, anong Nika sinasabi nyo dyan? Di raw sila tatakbo, di sila aalis dahil nga sila ay pinanganak sa mga generation ng warrior. Sabi nila ganyan. So yun, babanatan nga nila itong Sun God Nika. At itong nakita dyan, talagang talsik dito itong nightmare na Nika. At pagkatapos nga niya, ito nga yun, nagulat yung mga bata. Sabi nila, grabe, ang nilakas nila. Sabi nila ganyan, nilakas ng mga mama sa mga papa nila. Pero ito nga, galit na galit dito itong nightmare na Nika. At ito nga, pinagtatagtad sila, pinag-aatake sila na ito tuloy-tuloy. Pero ito, habang nagkakagulo na nga rito sa side ng mga batang higante, ay dito naman sa kabilang banda sa likod nito nung Nika Nightmare, dumating na rin itong grupo ni Road. Pero sabi nga ni Goldberg dito na nandoon yung mga bata, pero masyado silang malayo. Kahit nga rin mag-sprint sila, ay hindi sila aabot. So kaya nga ito, biglang forma dyan itong si Goldberg at saka nga itong si Gert. Sabi nila, okay, sige, kung ganun ay gamitin nila yung kanilang General Sovereignty. So ito ay aatake na dyan itong dalawa. Pero yun, maya sumagot din itong si Road. Sabi niya nga dyan, teka, sama ako, join ako dyan. Sabi niya ganyan dahil gusto niya nga raw iligtas din yung kanyang kapatid. At then pagkatapos nga niya, bam! Dito inatake nila itong nightmare na Nika gamit yung kanilang General Sovereignty. So katulad nga yan nung sa Sovereignty ni Dorit saka nga ni Brogy. At din pagkatapos nga niya na ito nga ngayon, mahuhulog itong Sun God tuloy, itong nightmare na Nika dito na banda kay Summer. So kaya nga ito, bumuelo na ito si Summer. Sabi niya nga dyan, tumabi ka dyan, huwag kang mahuhulog sa akin. Sabi niya ganyan. Pagkatapos nga nito, bam! Dito paghataw ni Summer, dito napunta nabagsak etong nightmare ng Nika sa barko kung saan dapat sasakay yung mga bata. So ito, grabe, lubog dyan yung barko. At ito ang itsura ni Summer. Sabi niya nga dito, naku, mali, sabi niya ganyan. So maling-mali talaga kasi nga wala na nawasak na yung barko, lumubog pa. So kaya dito napapamura ito si Saint Summer. But then pagkatapos nga niya, isyan guys, so hanggang dito lang. Ito si full chapter natin para kay 1173. So yun, grabe, nagkagulo-gulo na talaga sa chapter na nga na to. Pero yun, good news, nakalaya na dyan itong sila Yuso. Pero yun nga guys, ay ulit ay maraming salamat sa walang sampung support at panood dito sa channel natin. So laging mag-ingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.